Hello everyone! So, andito na tayo sa part 3 ng ating tutorial kung paano gawin yung aking portfolio tracker. So, meron na lang tayong natitirang dalawang tabs which is yung data source tsaka yung charts. So, ngayon, itong data source gagawin mo to para dito mo kunin yung mga data na gagawin mong charts. So, meron lang akong ginawa dito example. So, kayo nang bahala kung anong mga charts yung gusto nyong gawin. Pero ito yung mga example ko ng mga charts na pwede nyong gawin. So, dito meron akong ginawang stock allocation, dividend income by stock, monthly dividend income, industry allocation, dividend income by year. So, kinuha ko lang to. Dito sa yung stock allocation, i-link mo lang kung ano mga stocks na hawak mo. Yan, nakalink yan sa portfolio. Kung ano yung mga stocks na hawak mo. Ngayon, kaya SumIF yung ginawa kong formula dito kasi dalawa yung portfolio ko. Meron akong regular tsaka Pera Plus, which is minsan may stock ako na nasa regular tsaka nasa Pera Plus para automatic mag-a-add yung value nila. So yung basis ko dito is portfolio column H, which is market value. So kayo nang bahala kung anong gusto nyong allocation ng stock, cost ba or market value. So yung ginagamit ko is market value. Kaya ang formula is SumIF and then portfolio column B which is stocks, and then yung ano mo, yung criteria is yung stock name which is A2, and then portfolio column H which is yung market value. So dyan ko to kinuha, and then i-drag mo na lang pababa para automatic na makuha yung mga market value ng mga stocks na yan. Same with industry allocation, gamit ka ng SumIF kasi merong same industry para automatic na silang ma-add. Yan, pag meron kang stocks na parehas yung industry nila, automatic na mag-a-add yun. So gamit ka din ng SumIF dito, and then yung criteria mo is itong A15 or itong column A. So ngayon meron ka ng dalawa, stock allocation at industry allocation. Dito naman sa dividend income by stock, so kinuha ko lang to sa A2, yung mga stocks na hawak ko. And ito, kunin mo to sa dividend history. Ayan, nakalink yan sa dividend history A03. Ayan, yan yung grand total natin per stock. Kaya lahat ng mga stocks na tanggap mo every year, grand total na yon kung magkano yung mga dividend income na natatanggap mo per stock. Ngayon, ito namang monthly dividend income, dito ko din yung kinuha sa dividend history. Ayan, every month, kung magkano yung matatanggap mo, i-link mo na lang dito sa data source mo. Same with dividend income by year. Diba, meron tayong ginawang 2026 total, yan, 2027 total, and 2028 total. So, i-link mo na lang yan dito para ma-compute kung magkano yung dividend income na natatanggap mo taon-taon. So, ngayon, gagawin na natin to ng charts. So, unahin natin dito. Kung gagawa ka ng chart, i-highlight mo na lang to. And then, insert ka. Yan, insert, then charts. Ikaw, kung anong gusto mong design, which is, yung gusto ko dito is 3D pie chart. So, kung gusto mong lagyan ng label to, punta ka dito sa plus sign. And then, data labels. Yan. So, kung gusto mong tanggalin tong legend, pwede. I-uncheck mo lang yan. And then, sa data labels, kung gusto mong lagyan ng stock name, click mo lang tong arrow. And then, more options. So, yan. Meron ditong label options. So, kung percentage yung gusto mo ilagay, percentage. And then, tanggalin mo yung value. And then, category name. Yan. Ngayon, kung gusto nyong i-edit to para mas klaro, punta ka sa eto. Sa text option tayo pumunta. Yan. And then, palitan natin yung kulay na mas klaro siya. Ang kulay ba yung klaro? Black. So, kayo nang bahalang mag-edit. Basta dito lang kayo pumunta kung gusto nyong i-edit yung yung data label ng chart nyo. So, lagyan nyo lang ng title kung anong gusto nyo yung pangalan, stock allocation. And then, kung gusto nyo mas magandang design,
Meron namang automatic na tapos na design dito. Yan, tong brush na chart styles. Yan, meron ditong choices kung anong gusto nyong design. So example ito. So ngayon, pwede nyo na tong kunin. Click nyo lang yung chart and then i-cut nyo. Control X. Then i-paste nyo dito sa charts. Ayan. And then i-drag nyo na lang. So ganun lang yung gagawin nyo sa lahat ng nandito. So ito, dividend income by stock. Highlight nyo ulit. Insert kayo ng ano naman dito. Bar graphs naman tayo. So kung gusto niyo ulit lagyan ng label, ng value, punta kayo sa data labels. Ayan. Meron ng value per stock. And then kung gusto niyo ulit lagyan ng design, so kayo nang bahalang mag-edit ng mga charts na gusto niyo gawin dito. So dividend income by stock. I-cut nyo ulit and then i-paste nyo dito. Yan. So, meron na kayong mga charts na nagagawa, no? So, kayo nang bahalang mag-customize kung ano yung gusto nyong gawing charts dito sa portfolio tracker ninyo. Basta ganun lang yung process kung paano gumawa ng charts. At importante itong data source kasi nga pag example dito sa dividend history, pag gusto mong gumawa ng monthly dividend income, and di ba pag sobrang dami na ng taon na nag-invest ka, tapos sobrang haba na ng data mo dito, kailangan mo tong i-close. Kaya nga nilagyan ko to ng ng groupings yan. I-close ko yan para hindi masyadong magulo tingnan. Ayan. Kung nakikita nyo, 2026 kinilos ko na, tapos 2027. Pag na-close kasi yan, tapos dito mo kinuha yung chart data mo, bali masisira yung chart mo, kaya gawa ka na lang ng data source na tab. Then meron ka ng chart. So dito, ginagawan ko din ng mga data dito para mabilis ko lang makita yung galaw ng portfolio ko. Like, i-merge ko to. So, total cash invested. And then, i-link ko to doon sa investment schedule ko, yung current na total cash invested. Yan. So, counting. And then, market value. So, copy ko lang to. Dito naman is market value of investment. So, dito ko naman to kukunin sa investment schedule din. Dito na lang kayo kumuha. D7. Ayan. So, para isang tinginan na lang, no? So, kayo na din bahala kung anong mga gusto nyong ilagay dito. Gain on. Equals. So, para pagtingin ko dito sa tab na to, nakikita ko na lahat. So, ganyan ko lang siya ginagawa. Tapos, i-drag nyo na lang to kung paano nyo siya gustong i-arrange. So, ganyan. So, tapos na tong natin, charts natin, tapos data source. So, ganito lang yung portfolio tracker. And I hope na nakatulong to sa inyo. Kung gusto nyong
gumawa ng sarili nyong portfolio tracker, at least meron kayong guide kung paano gawin. And pwede nyo namang ma-improve kung ano yung sa tingin nyo mga kulang dito. At least, kung meron kayong portfolio tracker, based on my experience, mas na-motivate kasi ako kasi nakikita ko yung progress ng investment ko. Kaya maganda talaga na i-track nyo yung investment ninyo.